Good morning, church! Abiders! Kamusta kayo? Good morning! You can do better than that for the Lord. Abiders! Good morning! Blessed Sunday, everyone! Mapagpalang umaga po, mapagpalang linggo sa ating lahat. Magandang araw po at maganda pa po kayo sa umaga. At tunay po na it's such an honor po, it's such a joy pag tayo po ay naglilingkod at sumasamba sa ating Panginoon. Amen? Yung kanina po, yung ating mga inawit, talaga pong hindi lang po yun awit, kundi yun po ang ating ine-express for the Lord. Amen? And today po is not just another Sunday, ordinary Sunday. We didn't come here by accident. And we didn't show up here just out of obligation, but because we truly love the Lord po and we want to encounter Jesus. Amen? And so, sino po dito ang excited na makinig ng salita ng Diyos? Sige po, tayo po lahat ay pumikit at manalangin. Hallelujah, Lord. We thank you for this day, O Lord. Salamat po sa umagang ito for gathering us for a purpose, O Lord. Lord, dalangin namin na ikaw po, Panginoon, ang maging una sa aming buhay. Manahan ka sa aming buhay. Manahan ka sa aming puso, O Lord God. And today, Lord, we are here because of you. Today, Lord, we are here to be examined by you, O Lord God. And we pray that you will search our hearts, O Lord. Lord, dalangin namin that you will expose whatever needs to be exposed. You will heal whatever needs to be healed. You will break whatever needs to be broken, O Lord God. And we pray, Lord, that, Lord, patawarin mo kami. Ano man ang mga bagay sa aming puso na hindi ka nais-nais sa inyong harapan. Sinabi mo, Panginoon, sa iyong salita, that if we confess our sins, you are just and faithful to forgive us and cleanse us from all unrighteousness, O Lord God. And Lord, gawin mo pong banal mong tahanan ang bawat buhay namin at bawat puso namin. Dumudulog po kami sa iyo, Panginoon. Let this place be filled with your presence and let be heart be in an alignment with you, O Lord God. Samahan niyo po kami and may everything that we do be pleasing to you, O Lord God, and may we bring honor to your holy name. In Jesus' name, we pray. Amen and amen. So, ang ating pong Bible verses araw na ito is sa Psalm 51 verses 1 to 12. Sabi po doon, have mercy on me, O God, according to your unfailing love. According to your great compassion, blot out my transgressions. Wash away all my iniquity and cleanse me from my sin. For I know my transgressions and my sin is always before me. Against you only have I sinned and done what is evil in your sight. So you are right in your verdict and justified when you judge. Surely I was sinful at birth, sinful from the time my mother conceived me. Yet you desired faithfulness even in the womb. You taught me wisdom in that secret place. Cleanse me with hyssop, and I will be clean. Wash me, and I will be whiter than snow. Let me hear joy and gladness. Let the bones you have crushed rejoice. Hide your face from my sins and blot out all my iniquity. Create in me a pure heart, O God, and renew a right spirit within me. Do not cast me from your presence or take your Holy Spirit from me. Restore to me the joy of your salvation and grant me a willing spirit to sustain me. Church, may tanong po ako, sino po dito ang may puso? Lahat po tayo may puso, hindi po ba? Sino po dito ang in love? Taas ang kamay. Aba, ang onti naman na may in love. Follow-up question po. Sino po dito ang huling nagpa-check up sa doctor? Di ba pag tayo po yung nagpapa-check up, pinapa-check natin ang blood sugar, blood pressure, cholesterol level, we do blood work and all. Pero may isang bagay po tayong dapat i-check ang ating pong mga puso. Alam niyo po ba, pag may heart problem, minsan hindi yan agad nararamdaman, tahimik lang yan. Wala ka nararamdaman, pero hindi mo alam, pag may heart problem ka na pala, naapekto na yung buong katawan mo. Di ba kaya tayo nagpapa-EKG, ECG, stress test? Sino po dito ang na-heartbroken na?
Sino dito ang nasabihan na ang tigas ng puso mo? Sino dito ang nasaktan? Pero hindi sinasabi kahit kanino. Sino dito yung okay lang outside, pero may pinagdadaanan inside? Ang tanong po natin, kung tayo po i-expose ni Lord sa isang screen na titignan ng ating puso, healthy ba yan? O may spiritual blockage? Kung meron pa tayong tinatawag na spiritual EKG sana, no? So, ano po kaya makikita doon? May bitterness po kaya? May pride? May unforgiveness? May secret struggle ba? May motibo ba na nakatago? May takot? May worry? Because when the heart is unhealthy, everything else po will suffer. And today, we are here to talk po about heart transformation. Bakit flatline yung heart natin? Okay. Ang transformation po na hinahanap ng Diyos ay hindi po behavior modification o behavioral change lang to. Ito po ay heart change. Ano po ba ang heart? Ano po ba yung puso? Do we have a slide for that? Ano ba yung puso? Alam naman natin kung ano yung puso. Let's go scientific for a few moments. Anatomy 101, yung mga nurses dyan, yung mga nasa medical field dyan. The heart po is about the size of our fist. And it beats around 100 times daily. And it pumps about 2,000 gallons of blood daily. And if it stops for about 4 to 6 minutes, what will happen? Brain damage, di ba? So, if the heart stops, everything stops. Ganon po ka-amazing ang pag-design ng Lord sa ating mga puso, sa ating katawan. Mga kapatid, isipin po natin, ang puso daw po natin ay kasing laki lang ng ating kamao. 'Di ba? Ng fist natin. Tumitibok 100 times a day. Napakaano ng trabaho niya. Nagpapadaloy ng dugo sa buong katawan. Hindi po ito tumitigil kahit tulog ka, kahit pagod ka, kahit nakaupo ka. Tuloy-tuloy po itong tumitibok at nagtatrabaho. It's still beating kahit hindi mo siya utusan, titibok yan, patuloy ang gagana. Kasi yan ang design ni Lord. May sarili pong signal ang puso nagsasabi kung kailan ito titibok. May valves po yan, parang doors, parang pintuan na magbubukas, magsasara, para siguradong tama ang daluyan o ang flow ng dugo. Walang traffic, walang sablay. Sakto lahat ang pagtibok. Kasi pag hindi, tigok tayong lahat. Amen? Di ba po? In Jesus' name. So kung may mali sa rhythm ng heart, ramdam kagad natin yan. Ganun po ka-precise ang design, ang pagka-design o pagkagawa ng Diyos sa puso. Kaya paano ka hindi maniniwalang may Diyos, di ba? Nasa tiyan pa lang tayo ng nanay natin, tumitibok na yung puso na yan, may heartbeat na tayo. Amazing po ang pagka-create ni Lord. Kaya po, it is very important for us to take care of our hearts, our bodies, kasi regalo po ito ni Lord sa atin. And according to research, heart disease daw po is the #1 cause of death globally and in the US, and it has remained the leading killer for decades. Kaya yung pumahilig dyan sa cardiac delight, sa putok-batok, yung mga walang exercise, yung mga hilig magpadala sa stress, let's take care of our heart. Alam niyo po ba na merong yung chronic stress or extreme stress? It may cause enlargement of the heart. Meron tayong tinatawag na cardiac stress cardiomyopathy. Pag na-stress po tayo, nadadamage niya yung blood vessels, yung lining ng blood vessels sa puso. Kaya dapat iwas stress. Yung mga magagalitin dyan, maiinitin ng ulo, di ba? In Jesus' name. Iwas-iwas. Ngayon po, alam din po natin, ang emotions natin, sa puso ba yun? Sa brain? Sa brain, di ba? Ang emotions natin galing sa brain. Siya ang nagpa-process ng emotions at feelings. May part po ng brain, pag tayo nai-inlove dyan, galing yan sa brain. Okay? Kaya pa yung part na hypothalamus. Kaya sinasabi, hindi pwede din sabihin, I love you with all my heart. Dapat I love you with all my hypothalamus kasi nandito yan. Pero, isipin po natin, pag tayo po'y nai-inlove, nagagalit, natatakot, nade-depress, nalulungkot, may part ng brain na nagsisignal doon, diba? Sa brain galing. Pero ang puso po natin, tandaan natin, hindi lang yan basta nagpapump ng dugo. Kapag tayo nasaktan, natakot, na-in-love, na-stress, sobrang saya, pansinin niyo po, what happens? Unang nararamdaman natin sa dibdib, bumibilis ang tibok ng puso, kumakabog, di ba? Kasi nagre-respond ang heart sa signal ng brain, yung nagre-respond siya kung ano yung emotions.
So, ipinapakita that there is a body and spirit connection. Hindi literal na nag-iisip ang puso. Brain natin ang main controls ng emotions, pero ang heart po is a very active participant. Nagre-react yan sa emotions, nagpapa-apekto sa overall emotional experience natin. Kaya nga pag in love or excited, di ba, tumitibok yung puso na yan. Kaya parang sa puso natin nararamdaman yung feelings. Kaya na-associate ang heart pagka, di ba, in love. Ang katawan natin po at emotions are connected. Pag may emotional pain, di ba may sakit? Pag may stress ka, di ba ang dami mong sakit? So kapag may peace and joy, mas relax po ang katawan. Kaya sa spiritual sense, masasabi natin, hindi lang po pump ang puso. It is a symbol of our spiritual and emotional life. Kapag maayos po ang puso, maayos ang attitude, maayos ang faith, maayos ang trust in God, maayos din po ang buhay at overall being. So again, brain nag-iisip, heart nagre-react. Pero pag binasa po natin ang Bible, malalaman po natin na ang puso ang sentro ng ating pagkatao, kaya mahalagang iniingatan ng puso, emotionally and spiritually. Ang puso po ay hindi lang physical organ, it is a symbol ng inner being, ng emotions, ng desires, ng spiritual condition. If your spiritual heart is unhealthy, you will reflect it. Ang ibig sabihin, ang puso kumakatawan po yan sa pinaka-core ng pagkatao natin. Yung love, yung faith, yung motives. Di ba po, may mga subdivision, di ba, sa Philippines na may guard ang subdivision. O baka kayo may guard yung mga bahay nyo. Or di ba po, yung ating, meron tayong life insurance, car insurance, kasi pinoprotect natin. Yung may mga bagay na pinoprotect tayo, di ba? Ginaguard natin. We protect most of our belongings. Pero isn't it interesting na madalas ang puso natin unguarded? Why do we need to guard our hearts? Jeremiah 17:9 says, "The heart is deceitful above all things and beyond cure. Who can understand it?" Deceitful above all things. Jeremiah 17:9 sa New Living Translation naman po ang sabi, "The human heart is the most deceitful of all things and desperately wicked. Who really knows how bad it is?" Sa Tagalog, tingnan po natin ang tindi. Sino ang makakaunawa sa puso ng tao? Ito ay mandaraya, walang katulad, wala nang lunas ang kanyang kabulukan. Napaka-harsh, di ba? Mandaraya, kabulukan. Ano ba yun? Kaya nga po ang kasabihan, love is blind. Kapag tumibok po ang puso, wala ka nang magagawa kundi sundin ito. Kasi nga, deceiving. Hindi lahat ng titinibok po ng puso, hindi lahat na nakakapagpasaya sa atin o nakakapag-excite sa atin ay tama. Deceiving ang puso. So sabi, guard your heart above all else. Proverbs 4:23, "For it determines the course of your life." Proverbs 4:23, above all else, NIV version. Guard your heart, for everything you do flows from it. Proverbs 4:23, again, isa pang version, American Bible version. "Watch over your heart with all diligence, for from it flow the springs of life." Sa Tagalog, ang puso mo'y ingatang mabuti at alagaan, pagkat yan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Bukal ng buhay mong tinataglay. Kaya alagaan daw po. The condition of our heart will affect our decisions and our direction in life. If you want a changed life, if you want a renewed life, let's start from the heart. Sino po dito yung nagde-desire o nagpe-pray ng maayos na buhay? Lahat tayo, diba? Gusto natin yon. Let's start from the heart. If you want a peaceful life, then start from the heart. If you want an abundant life, start from the heart. Because our hearts affects everything that we do, either negatively or positively. Because if our heart is not right, everything that we do will be affected. And if our heart is right, if our intentions and motives are right, na ayon sa will ni Lord, everything that we do will be blessed. Sabi sa Psalm 119:2, "Blessed are those who keep His statutes and seek Him with all their heart." Matthew 5:8, "Blessed are the pure in heart, for they will see God."
Madalas po naririnig natin sa kapatiran, nasa puso talaga yan. Kailangan baguhin ng puso. Si Lord ang nagbabago ng puso. Magmula sa puso, parang mga kanta, no? Mula sa puso. Diba, Proverbs 21:2, sabi, every person's way is right in his own eyes, but the Lord examines the heart. Sa NIV, a person may think their own ways are right, but the Lord weighs the heart. Tagalog, ang akala ng tao, lahat ng kilos niya ay wasto, ngunit si Yahweh lang ang nakakasaliksik ng puso. Naalala ko po yung inawit ni Ate Josie nung prayer meeting. Bigyan nga natin ng mic si Ate Josie. Ate Josie, pasample nga nung inawit mo nung sa prayer meeting. Andito yung lyrics, oh. Pasensya na, I put you on the spot. For the glory of God po. Wala, akapela na lang. Awitin po natin, di ba sabi doon? At paano nga ba yan, Ate Josie? Sinisiyasa buhay ko iyong alam, ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mong ang nababati, ang lahat ng aking ginagawa sa'yo ay hindi lingid, ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ngang nalalaman. Sabayan po natin si Ate Joy. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Praise the Lord! Amen! To God be the glory. Thank you po, Ate Josie. Walang practice yun. Impromptu po yun. Wala po yun, practice. Hindi po niya alam. Natatawagin ko siya. Praise the Lord. Diba sabi sa lyrics, nababatid mo, Lord. Alam mo ang lahat. At salamat, tinatama mo ako. Salamat, Lord. Dahil tinutuwid mo ako. Diba? Alam niyo po, sa panahon ngayon, marami pong taong magaling magpanggap. I can stand here and show you na marunong akong mag-preach. I can show you na mabait ako. Pero I can be a different person when I go out from here. Hindi po totoo yun, pero sample lang. In Jesus' name. Pero marami pong taong magaling magpanggap. May mga tao po lalo na sa social media, flex ng flex, di ba? Hindi mo alam, hindi pala totoo yung pineflex. It's all for the content. May mga tao nakangiti, masaya pagkaharap natin, pero deep inside, sugatan po at durog na durog ang puso. May ibang tao pagkaharap natin, napakabait, sasabihin, mahal ka, they care. Pero iba po ang ginagawa. Wala po yan sa abiders. Huwag kayong tamaan. May naririnig po ako. At nakakalungkot po ito. May magsasabi, paano ko maniniwala sa faith nyo? Yung mga members nyo, yung mga tinuturo nyo dyan, iba sa tinuturo, ginagawa nyo sa labas. Kaya po, napaka-importante to walk our talk and practice what we preach. Lalo na po tayong mananampalataya because sometimes we are the only Bible that other people read. We may raise our hand on Sundays, pero Sunday lang, pagdating ng Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, iba nang ginagawa, di ba? God is optional on the other days. We want revival, but we refuse repentance. We want blessings, but we refuse correction. We claim mahal natin ang Diyos, pero iba ang lifestyle. Hindi pwedeng mahal mo ang Diyos, pero hindi ka sumusunod. Hindi ka burn ng fruits. Hindi pwedeng sabihin mo, mahal mo ang asawa mo, pero hindi niya nararamdaman. Hindi ba lagi kang pasaway sa asawa mo? Kung anong nangyayari sa puso po natin, nakikita yan sa mukha natin. Tingnan niyo yung mukha ng mga katabi niyo.
Ano po ba? Ang gaganda, ang gagwapo, di po ba? Kung ano nangyayari sa puso mo, kung ano nangyayari sa puso mo, nakikita sa salita mo. Kaya nga, di ba po, for out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Matthew 5:19, for out of the heart come evil thoughts. Our life flow from our hearts, not from our job, not from our title, not from our ministry, but from our hearts. The heart is not just an emotion. The heart represents the center of will, the seat of decision, the source of thoughts, the core of identity. Sinabi ko na yung kanina, our mind, our will, and our inner man. Alam po ng Diyos ang ating puso, walang lingid sa Kanya. Mga kapatid, madalas sabihin natin to, alam naman ni Lord ang puso ko eh. Totoo yan. Kaya nga sabi sa 1 Samuel 16:7, man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Ang tao tumitingin yan sa itsura, sa pinapakita mo, pero ang Diyos tumitingin sa puso mo. Nakikita niya ang motibo mo. Nakikita niya ang sincerity mo. Pero eto po ang challenge. Minsan, ginagamit natin yung the Lord knows my heart para i-justify ang hindi pagsundo sa Kanya. Hindi pa ako magsaserve kasi alam naman ni Lord, busy ako eh. Alam naman ni Lord, hectic schedule ko. Magko-compromise ako dito sa sitwasyon na to sa trabaho. Alam naman yung Lord, ang intention ko para sa pamilya ko to eh. May unforgiveness ako pero alam naman ni Lord, nasaktan kasi ako talaga eh. Pero ano po bang sabi sa Jeremiah 17:10? I, the Lord, search the heart and examine the mind. Kung alam po niya ang puso natin, alam din niya kung kailan nagre-reason out lang tayo. Intentions is not enough. James 1:22, do not merely listen to the word. Do what it says. We should be doers and not merely listeners of the word. Hindi sapat ang good intentions. Obedience po ang hinahanap ng ating Panginoon. Hebrew 4:13 says, nothing in all creation is hidden from God's sight. Everything is uncovered and laid bare before the eyes of Him to whom we must give account. So pag sinabi po natin, the Lord knows my heart, dapat hindi yun excuse. It is a reminder na walang natatago sa Lord at dahil alam ni Lord ang puso natin, mas lalo nating dapat isurrender. Hindi yun yung, Lord, alam mo naman ako eh, kilala mo naman ako, alam mo ang puso ko. Lord, since alam mo ang puso ko, linisin mo ito, baguhin mo ako. Si King David po, Psalms 51:10, sabi niya, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Hindi po ito prayer ng perfect man. This is a prayer of a broken man. A prayer of a transformed heart. Ano pong nangyari? Di ba alam natin, most of us, we know what happened to King David. We can read that in 2 Samuel chapter 11-12. Anong kasalanan ni David? Habang nasa digmaan yung mga sundalo, naiwan siya sa palasyo, nakita niya si Bathsheba, isang babaeng may asawa, ang asawa si Uriah, inakit siya nito, nagkaroon sila ng affair, nagkaanak sila, para matakpan yung kasalanan niya, anong ginawa niya? Pinadala niya si Uriah sa digmaan. Pero nung hindi namatay si Uriah, yun ang plano niya, pinabalik niya, nilagay niya sa pinakadelikadong part ng battle, para mamatay. At syempre, namatay. So, free na sila. So, hindi lang adultery, may kasamang deception, may kasamang murder. Akala po ni Haring David, siya po ay nakalusot na. Hanggang pinadala ng Diyos si Prophet Nathan kay David. Kwento ni Nathan ang story ng isang mayamang lalaki na kumuha ng kaisa-isang tupa ng mahirap na tao. And nagalit si David, sabi niya, dapat mamatay ang lalaki yon. Ano po sinabi ni Nathan? Ikaw ang lalaking yon. You are the man. Doon po nagkaroon ng realization si Haring David na sa lahat ng kanyang kasalanan nagawa. Ang realization po, ang foundation ng tunay na pagsisisi. If we realize, if we come to our senses na mali na yung ginagawa natin, it makes the repentance sincere. Kapag tayo po may realization na mali yung ginawa ko, patawad Panginoon, it is the starting point of true repentance. Diyan po pinanganak yung Psalm 51, create in me a clean heart. Inawit pa nga natin yun, diba? Diba? Create in me a clean heart. Kala mo, ate, ikaw lang kakanta. Oh, God, diba? And renew a right spirit within me. Sige po, awitin natin. Create in me a clean heart, oh, God.
and renew a right spirit within me. Yun, wala na sumunod. Sabi doon, cast me not away from thy presence, O Lord, diba? And take not thy Holy Spirit from me. Unto me. And renew a right spirit within me. Praise God. So, ang Psalm 51 po, prayer, yun ng isang taong nagkasala, na-convict. Hindi siya nag-excuse, hindi siya nag-blame, hindi siya nag-justify, hindi siya nag-alibay. Hindi niya sinabing, Lord, alam mo naman yung puso ko. Sa halip, ang sabi niya, have mercy on me, O God, against you only have I sinned. Create in me a clean heart. Sinabi niya, linisin mo ang puso ko. Ang Psalms 51 po ay sinulat ni David pagkatapos ng pinakamalaking pagkakamali niya. And siya po ay isang hari, siya po ay isang worshiper, siya po ay isang leader. But one day, his heart became contaminated. And yet, God called him what? A man after my own heart. Acts 13:22 says, I have found David, son of Jesse, a man after my own heart. Question, was David perfect? No. He committed adultery, he committed murder, he lied, he failed as a father. Bakit po tinawag pa rin siyang a man after God's heart, after my own heart, sabi ni Lord? Because David's heart was repentant, sensitive, teachable, dependent on God. When David sinned, he ran back to God. When confronted by Nathan, hindi na po siya nakipagtalo kay Nathan. Alam po ninyo, we all need a Nathan in our lives. Sino po rito may BFF? Someone who tells us the truth. A real friend who doesn't just agree with us. They correct us when necessary, yung loving correction. Someone who helps us see our blind spots. Someone who will tell us na, hey, mali yung ginagawa mo, di ba? Because sometimes we don't realize our own mistakes. And Nathan will help us recognize them. Someone who cares about our character. We need a Nathan in our life. And isipin po ninyo ngayon, sino ang Nathan sa buhay nyo? I-treasure nyo po yan. Now, when David was broken, he worshiped. Ang puso po niya marunong bumalik sa Panginoon. And that was a true transformation of the heart. Ang Psalm 51 po patunay na kahit sino ka pa, kahit sino pa tayo, kahit leader ka pa, kahit anointed ka pa sinasabi, kahit ginagamit ka na ng Diyos, pwede tayong mag-fail. Pero ang difference ng righteous at wicked, hindi po perfection, kundi repentance. Psalm 51 is not a prayer of excuse, it is a prayer of surrender. Transformation begins when excuses ends. Isa pa po sa nakita natin sa buhay ni Haring David, kapag po tayo ay tunay nagsisi, kapag tayo po ay genuinely nag-surrender ng buhay natin sa Panginoong Jesus, at buong pusong humingi ng kapatawaran, at buong pusong bumalik sa Kanya, tayo po ay buong puso rin niyang patatawarin at tatanggapin kahit gaano pa kalaki ang ating kasalanan, kahit gaano pa man kadumi ang ating pinagdaanan. Hindi mahalaga kung gaano kabigat ang ginawa mo, hindi mahalaga kung gaano ka katagal lumayo. Ang mahalaga, hindi mahalaga kung ilang beses ka nagkamali. Ang mahalaga, yung pusong lumalapit sa Kanya. Sabi po sa Psalms 103:12, as far as the east is from the west, so far He has removed our transgressions from us. Ganun po ang forgiveness ni Lord. Tingnan natin si Haring David, di ba? Ang laki ng kasalanan niya. Adultery, deception, murder. Pero nang siya ay tunay na nagsisi, pinatawad siya ng Diyos. Dahil ang biyaya ng Diyos ay mas malaki kaysa sa pagkakamali mo. Ang dugo ni Jesus ay mas makapangyarihan kaysa sa nakaraan mo. Praise the Lord. Talapakan po natin ang Panginoon. Kapag totoo po ang pagsisisi, totoo rin ang kapatawaran. Alam niyo, pag may heart problem ang tao, hindi nga yan nararamdaman, di ba? Pati ang spiritual problem ng heart, ganun din, gradual. Hindi ka naman basta-basta lumamig na lang unti-unti. Hindi ka naman basta-basta lang tumigil magbasa ng Bible, unti-unti rin. Hindi ka naman basta-basta nawala ng gana mag-pray, unti-unti rin. And one day, you will realize your heart is far from God. Ang layo mo na pala kay Lord. Pero hindi po huli ang lahat kapag tayo po ay nagbalik loob sa Panginoon. Ezekiel 36:26-27, di ba sabi niya, I will give you a new heart and put a new spirit in you.
Para sa sino mang lumalapit kay Jesus at magsasabing, Lord, palitan mo yung puso kong matigas, the Lord is always willing to change us. Notice, God didn't say, I will fix your old heart. He says, I will give you a new heart. May nagtanong po sa akin, paano kung nagpe-pray ako, hindi naman nag-change? Baka pray ka na lang naman ng pray, hindi mo ginagawa yung part mo. Sabi, God is in work for us sa Philippians, but work out what God had already started. Hindi sapat na, Lord, baguhin mo ako, pero ayaw mo naman mag-adjust, no? Example, you pray for purity, pero umiiwas ka sa temptation, hindi ka umiiwas sa temptation. You pray for forgiveness, ayaw mo naman mag-let go ng pride. You pray for growth, di ka naman nagbabasa ng Bible. That's not surrender. That's not transformation. May grace ang Diyos, pero may response po tayo. God will give us a new heart, but we must guard it, feed it, and surrender it daily. Kahit gaano karami pa pong activities natin sa church, ano pang ministry natin, araw-araw man tayo mag-Bible study o prayer meeting, it's nothing if there is no true transformation and surrendering of our hearts. Only God can truly change our heart. Ano pong signs ng transformed heart? Sensitive yan sa sin. Quick to repent, loves the Lord, the Word, desires God's presence, forgives easily. I-check nyo na lang po kung meron kayo dyan. Tayo na lang po mag-evaluate sa sarili natin. Alam nyo po, the human heart beats over 2.5 billion times in an average lifetime. 2.5 billion times in average lifetime. Pero alam nyo, hindi natin alam kung hanggang kailan na lang ang bawat tibok ng puso na yan. Kaya tanungin natin ang sarili natin, ano ba ang ginagawa natin habang may pintig pa yung puso natin? Magmahal po tayo sa pamilya, sa kapwa, sa Diyos. Love the Lord with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength, and love others as you love yourselves. Magpatawad po tayo. Huwag hayaang magtagal ang galit, ang bitterness sa puso. Maglingkod sa Lord, maglingkod sa kapwa. Live life fully. Gamitin po natin yung gifts na ibinigay sa atin ng Diyos into the fullest. Don't make life overcomplicated. Simple lang po ang buhay. Basta lahat po isurrender natin sa Lord. Obey the Lord, worship, forgive, serve. Every heartbeat po is an opportunity from God. Let's not waste it. Let's stop making excuses. Tumalikod po tayo sa kasalanan at manumbalik sa Panginoon. Another question, malapit nang dumating ang Panginoon. Handa na ba ang puso mo na salubungin siya? Nabubuhay ka ba sa paraang magbibigay karangalan sa Kanya ngayon? Sabi sa Revelation 22:12-13, Behold, I am coming soon, bringing my reward with me. Kaya po ang bawat pintig ng puso natin, habang may pagkakataon pa, i-align na natin ang buhay natin kay Jesus, i-surrender natin ang puso, magmahal, magpatawad. God is not asking how's your ministry, how's your work, how's your career, how's your studies, how's your possession. God is asking how is your heart. Para pagdating po niya, maabutin po niya tayo na may malinis na puso at kamay na naglilingkod sa Kanya. Naalala ko lang po, share ko lang po bago ako magtapos. Yung panganay po naming anak, na-diagnose po siya several years ago, na-diagnose po siya ng SVT. SVT po is supraventricular tachycardia, meaning ang heartbeat po niya sobra-sobrang bilis. The normal heartbeat is 60 to 100. Sa kanya po, 180 to 200. Sobrang bilis, di ba? Mapapagod ang puso. As a parent, sobrang nakakatakot po yun. Lalo na pag usaping puso na po. Inoperahan po siya at sabi ng doktor sa amin, may 3 wire na kailangan tanggalin. Natanggal na nila yung 2, yung isang wire hindi pa nila matanggal-tanggal. At pag hindi nila natanggal yon, sabi nila while they're doing the procedure, kakabitan siya ng pacemaker and she will use it for life. Imagine hearing that as a parent. Pero po ang ginawa namin, we prayed, we surrendered everything to the Lord. Sabi namin, Lord, anak mo ito, ikaw ang nagbigay sa kanya ng buhay, sa'yo galing ang kanyang puso, hawak mo ang buhay niya, your will be done. At alam niyo po ba, sa last attempt ng operasyon, kasi ayaw na nila, magpa-pacemaker na, but the last attempt, natanggal po nila. Sa last attempt talaga, ang Lord po minsan mahilig magpa-suspense, di ba? So, walang pacemaker na magaganap. Ganon po kabuti ang Diyos. Ganon siya kagaling. Amen. Praise the Lord.
At hindi lang po siya nagbigay ng bagong healthy heart sa anak namin. Binigyan po siya ng pusong nagmamahal at naglilingkod sa Diyos. Because when God heals, He doesn't just restore physically, He transforms spiritually. Kayang pagalingin ng Diyos ang physical na puso. Kaya niyang buhayin at baguhin ang spiritual na puso. He is still the God who removes what doctors cannot remove. He is still the God who restores what seems impossible. And maybe, church, today, God wants to remove that third wire in your heart. It may be guilt, it may be shame, it may be fear, it may be worry, unforgiveness, or pride. Alam nyo ba, pag huminto ng tumibok ang puso natin, wala na po tayong magagawa. Wala na tayong mararamdaman, wala nang choices, everything stops. Kaya kailan po ba tayo magmamahal ng tunay? Ngayon na. Kailan po ba tayo magsisisi ng tunay? Ngayon na. Kailan po ba tayo magpapatawad? Ngayon na. Kailan pa tayo babalik sa Panginoon at maglilingkod? Ngayon na po ang panahon. Kung ang puso po natin ay hindi para sa Panginoon, hindi po ito tumitibok para sa Kanya, that's a life without Jesus. And I'm telling you, a life without Jesus, a life without the Lord is too difficult. Decisions are unsure, dreams are uncertain, love stops, faith stops, living life to the fullest stops. But the good news is Jesus gives life and our hearts can beat again. Kaya nga po John 3:16, hindi po ba? Ang Diyos namatay sa krus ng Kalbaryo dahil gano'n niya tayo kamahal. Namatay siya, yung puso niya, ibinigay niya sa atin. Jesus came for that heart of yours. Siya ang tunay na nagpapatibok sa ating mga puso at sa ating buhay. A heart that beats for God. A heart that is renewed, alive, and surrendered. And that's why we need Jesus. Siya ay dumating para bigyan tayo ng bagong puso. The Lord is not looking for perfect people. He's looking for surrendered hearts. Hearts that beat for Him. Just surrender your hearts to the Lord, our Redeemer, our Savior, the bread of life, the living water, the reason why our heart keeps on beating, the one who gives us life, not just here on earth, but a life that is eternal, our Lord Jesus Christ. To God be the glory po. Amen and amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Mga kapatid, if you want God to examine your heart today, let us stand up and pray po. If you want Him to remove whatever is blocking in your spiritual heartbeat, let us come to His presence po. If you want Jesus to revive your heart, let Him create a new heart in us, a pure heart. Some of you may be functioning, but your heart is tired. You're serving, but your heart is dry. You're smiling, but your heart is bleeding. David prayed, create in me a clean heart. Hindi niya sinabing, fix me, adjust me. Sabi po niya, create in me a clean heart. Sa oras pong ito, awitin po natin yung awit na banal mong tahanan. I-offer po natin ang ating mga puso sa Panginoon. Make this a prayer of our heart. Idulog po natin sa Kanya ang ating mga puso. Puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo. Paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makalikat, sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo. Paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makalikan, sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko, loobin
Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ang iyong wakas na pag-yes, Lord. Daluyan ang walang hanggang mga papuri pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. loobin mo ang buhay ko. Loobin mo. Ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ang iyong wakas na pagsinta. Daluyan ang walang hanggang mga Papuri pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Sige po, tayo po ay manalangin. Let it be a personal prayer. Huwag niyo pong intindihin yung mga katabi ninyo. It's just between you and the Lord. Ilagay niyo po yung kamay niyo sa puso niyo, or kung gusto niyo, itaas niyo ang inyong kamay sa Panginoon. Sabi natin, Lord, loobin mo ang buhay ko ay maging banal mong tahanan. Ang puso namin ay dinudulog namin sa iyo, Panginoon. Nakikinig ang Diyos. Alam niya ang puso mo. Hindi ka pa man nagsasalita. Alam niya kung ano ang grievance mo. Alam niya kung anong nilalapit mo sa Kanya. Alam niya kung ano ang pinagdadaanan mo. So right now, hallelujah, lumapit po tayo sa Kanya without any pretensions, without distractions. It's just between you and Him. And tell the Lord, Lord, nandito ako. Panginoon, nandito ang iyong mga anak. Kaming lahat ay naririto. You can see the hearts, every hearts in this room, O Lord God. Napabasa mo ang isip nila. Alam mo, nasa puso nila. Lumapit po tayo, Panginoon. We surrender our lives to you. We surrender our hearts to you. Katulad po ni Haring David, Panginoon, dalangin namin, create in us a clean heart. Renew a right spirit within us, O Lord God. Panginoon, alam namin marami kaming pagkukulang sa iyo. Ano man po ito, Panginoon, patawarin mo kami. Baguhin mo kami. Hindi namin kayang baguhin ang aming mga sarili. Change us from glory to glory and from faith to faith, O Lord God. And Lord, nakikita mo ang aming mga puso. Palambutin mo, Panginoon, yung mga pusong matitigas. Yung mga pusong bigyan mo kami ng pusong marunong magpatawad. Bigyan mo kami ng pusong marunong magmahal. Bigyan mo kami ng pusong gutom sa presensya mo. If there is anything inside of us, Lord God, that is not pleasing to you, we pray in the name of Jesus, Lord. Remove it, O Lord God. Tanggalin mo po ang pride. Tanggalin mo po ang bitterness, ang unforgiveness, ang fear, ang worries, O Lord God, in Jesus' name. Panginoon, bigyan mo po kami ng not just a repaired heart or a patch-up heart, but give us clean hearts. We want to serve you with clean hearts, with pure hearts and clean hands, O Lord God. Wala kami magagawa kung wala ka, Panginoon. At dalangin namin, Lord, na pag dumating ang panahon na ang puso namin ay tumigil na sa pagtibok, we will say that these hearts beat for Jesus. Panginoon, kami ay nabuhay para lamang sa iyo, O Lord God. We pray, Lord, through repentance and through surrender. Sa iyo po namin isinusukong lahat sa aming buhay. Alam namin na it is your desire for us to live life abundantly. Alam namin na ikaw ay Diyos na hindi tumatanggi pag kami lumapit. Alam namin na ikaw ay Diyos na hindi tumatalikod sa amin at hindi kami iiwan at pababayaan kailanman. And Lord, we just entrust to you every areas of our lives, our families, Lord, our dreams, our future. Alam namin, Lord, na hindi namin kayang mabuhay nang wala ka. Ikaw ang may likha sa amin. Ikaw ang nagbigay ng puso sa amin. At dalangin namin, Lord, hanggang sa muli pong pagbabalik o pag kami tinawag mo na, maratnan mo ang aming puso na nagmamahal sa iyo at tumitibok sa iyo. Our hearts are beating for Christ Jesus.
This we pray in Jesus' name. Church, the Lord bless you and keep you. The Lord makes His face shine upon you and be gracious to you. May He lift up your countenance upon you and give you peace. In Jesus' name, amen and amen.